Magandang umaga po. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Noul. Tatawagin na natin itong Dodong. Lumakas pa ang nasabing bagyo, typhoon na ito mga kapuso, ayon po yan sa Pag-asa. Alamin natin ang latest mula kay GMA resident meteorologist Nathaniel Cruz. Magandang umaga po, Mang Tani. Howie, Kara, namataan nga ng Pag-asa ang sentro ng bagyo sa layo lamang 990 kilometers dyan sa may silangan ng Surigao City, dakong alas 7 ngayong umaga. At taglin nito ang lakas na hangin, umaabot na sa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na 160 kilometers per hour. Inaasahan na kikilos ang bagyo Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At sa forecast track ng Pag-asa, magpapatuloy yung kanyang kilos na west-northwest at pagdating ng Sabado ng umaga, maaaring ito ay nasa may malapit na dito sa may Eastern Visayas at pagdating ng Linggo ng umaga, halos nasa may northern part na yan ng Bicol region. Mang Tani, kailan po natin mararamdaman itong bagyong Dodong sa ating bansa? Alam ko na sa Philippine Area of Responsibility na ito. Tapos alam po natin na merong mga pag-uulan po na naganap sa ilang bahagi ng Luzon at nagkaroon din po ng pagbaha sa ilang lugar sa Mindanao. Ito po ba ay epekto na ng bagyong Dodong? Unahin natin, Kara, yung pangalawang tanong mo. Malayo pa yung bagyo, kapapasok pa lamang sa PAR. Kaya yung mga pag-ulang naranasan natin kahapon, dyan sa ilang bahagi ng ating bansa, hindi pa po yan epekto ng bagyong si Dodong. At mararamdaman natin yung ulan, yung tinatawag nating outer rain bands nitong bagyo ay maaaring, ito yung ulan na dala-dala ng bagyo, mukhang Biyernes ng umaga, unti-unti na magkakaroon ng makulimlim na panahon dito sa may Eastern Visayas. Yung nakikita natin, ito yung Sabado ng umaga yan. So, Biyernes ng umaga, may mga pag-ulan na sa Eastern Visayas at magiging mas malalayang pagdating ng Sabado. Kaya Sabado ng umaga, makikita natin yung mga iba't ibang kulay na yan, pula at dilaw, malalakas na pag-ulan na yan na Kara. At dito sa Bicol region, habang kumikilos siya pa west-northwest, ay mararamdaman na rin yan sa Bicol region. At pagdating naman sa lakas ng hangin ng bagyong Dodong, makikita rin natin na unti-unti itong kumikilos. So, Biyernes ng umaga, meron ng mga bugso ng hangin ang eastern provinces ng Samar o ng Visayas, lalo na yung Samar provinces. At pagdating ng Linggo o Sabado ng umaga, makikita natin yung sentro. Kung hindi magbabago yung galaw nito, ay makakaranas na ng matitinding buhos ng ulan at hangin itong mga lugar sa Eastern Visayas at dyan sa Bicol region na Kara. Mang Tani, napakainit ng panahon ngayon pero minsan umuulan ng sandali sa hapon. Normal ba ito sa Mayo? Yes, Howie. Yun nga lamang, medyo maaga kasi pangkaraniwan yung tinatawag nating pre-monsoon rains, nangyayari yan mga second half ng May. At yan ay dahil nagpapalit na ng ihip na ngayon. Pero sa atin ngayon, as early as last week ng April, hanggang ngayong mga araw na ito ay nakakaranas na tayo. So, hindi naman natin masasabing highly abnormal. Pero medyo abnormal, lalong-lalo na considering na ito, yung pangalawang bagyo natin, bali ito sa buwan sa Tagaraw. Meron tayong bagyo ng Abril at ngayon meron ulit tayong bagyo ngayong buwan ng Mayo, Howie. Ano naman ang forecast para sa Metro Manila, lalo na para sa weekend? Yes, Howie. Una-una, tingnan natin yung track nitong bagyo. So, posible na mag-landfall itong bagyo dito sa may Aurora, Isabela area. Nandito ang Metro Manila. Medyo may kalayuan sa sentro ng bagyo. Pero yung rain ban yan, apektado yung Metro Manila. So, hindi ngayon, hindi sa araw ng Biyernes, posible araw ng Linggo ay magkakaroon na tayo ng mga pag-ulan sanhi nitong bagyo. Dito sa Metro Manila at posible pa nga, Howie, na itaas ang public storm warning signal dito sa Metro Manila at ilang bahagi ng Southern Luzon. At bukod pa kasi dyan sa bagyong si Dodong na binabantayan natin, isa pa rin pong bagyo, tropical depression na po ito, ang namataan naman dito sa may Pacific Ocean o dyan sa may Western Pacific ayon sa US Joint Typhoon Warning Center at Japan Meteorological Agency. At patuloy nating babantayan itong bagyong ito dahil posible rin na pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon, nakatuon ang pansin natin dyan sa Dodong. Sa ngayon, wala pang epekto sa bansa ang bagyong Dodong at dito sa Metro Manila, maalinsangan pa rin ang panahon. Posibleng pumalo ng 39 degrees Celsius ang ating init factor at mataas ang tsansa ng thunderstorm. Mamayang hapon yan, aabot ng 77%. Maayos sa panahon naman ang maasahan sa iba pang bahagi ng bansa,
maliban na lamang sa mga thunderstorm, mamayang hapon, dyan sa may rehiyon ng Ilocos, dyan sa may Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, at dyan sa Mindanao naman, ARMM at Soxargen. Muli po, hindi pa yan epekto ng bagyong si Dodong. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat po, GMA Resident Meteorologist Nathaniel Cruz.